ikawalong istasyon, si Jesus at ang mga babaeng taga-Jerusalem. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumungo kayo sa amin, sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyo? Ang salita ng Diyos. Pagninilay. Madalas ikumpara ng tao ang kanyang sarili sa kanyang kapwa. Bakit ako at hindi siya? Bago kumilos ang isang tao, siya ay nagtatanong, ano ang makukuha ko? Ano ang mapapala ko? Ano ang kapalit? Ang paborito nating salita ay ako at akin. Itinataas natin ang ating sarili at ang sarili ang ginagawa nating pamarisa ng ibang tao. Mali ito. Ang dapat nating itanong ay, ano ang magagawa ko para sa aking kapwa? Parisa natin si Jesus. Tayo ay baliwala kung wala ang Panginoon sa ating buhay. Panalangin sabay-sabay. Sa iwaga na bumabalot sa mga pangyayari, ay hindi nababatid ng mga babaeng taga-Jerusalem na dapat nilang tangisan ay ang kanilang mga sarili. Taniman ng Panginoon ay dapat tumangis sapagkat kami ay makasalanan. Kaya maabag ka sa amin, Panginoon naming Jesus. Wala nga namang kwenta ang aming buhay rito sa mundo kung mawawalan kami ng grasyang kaloob mo. Habang sumasama kami sa iyo sa daan ng krus, ay itaubaya mo sa amin ang pagkakataong ito na lumuha kami ng may pagsisisi. Tulungan mo kami magsisi dahil sa mga ginagawa naming pagtalikod sa iyo. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Para lang sa una, ngayon, magpakailanman, magpasunan. Patawad po, O Diyos.